Hi guys! It's me again! Welcome to my feeling vlogger era! Last week, nagpunta nga kami ng Tinipak River. And for those who are planning also to go there, just keep on watching kasi ipapakita ko here kung ano yung mga i-expect nyo na pupuntahan doon. And also, sasabihin ko din dito kung magkano yung mga nagastos namin pagpunta doon. 7 AM na kaming nakaalis ng Cavite and nakarating kami ng Daraitan Barangay Hall around 12:30. And kapag nakita nyo tong sign na to, ibig sabihin malapit na kayo. Nag-stop kami dito pero sabi sa Barangay Hall na daw kami dumiretso. Sa part na to, sabi nila pwede na din daw mag-swimming. May mga cottages na din dyan. So dumaan muna kami dito sa maliit na tulay para makarating kami ng Barangay Hall. And yung tulay na yan is may bayad 100 per car. So medyo nakakatakot siya kasi sobrang narrow ng daan. Ito yung mga cottages nila na pinaparent if ever dito kayo magsuswimming. So yan yung pinagsuswimmingan nila. And yan, malapit na kami sa Daraitan Barangay Hall. And nag-park muna kami dyan, which is 100 pesos din yung parking dyan per car. So yan, tamang kabit lang ng eyelashes para sa photos. So ito, i-flash ko dito yung mga fees and schedules nila. Sa Barangay Hall, nag-register lang kami and nagbayad kami ng 100 pesos per pax for the environmental fee. And may binayadan nga din pala kami na tour guide fee which is 500 pesos for 5 pax. But since 6 kami, nag-add na lang kami ng 100. After that, inorient na kami ni ate kung ano yung mga i-expect namin pagdating doon and kung ano pa yung mga babayadan. There are two options para makarating kayo ng starting point ng trekking. Pwede kayong mag-trike worth 100 pesos per trike or pwede din naman kayong maglakad. So kami, mas pinili namin mag-trike para mas madami pa kaming energy mamayang mag-walk. I-expect nyo na malubak talaga yung daan pagpunta dun. And dito na nga pala kami din drop off ni kuya. So, nag-start na kami maglakad and ito nga pala yung first stop. And nagbayad kami dito ng I think 40 pesos or 30 pesos. Mga 1 PM na ata to nung naglalakad kami. Pero buti na lang ang daming mga puno sa daan so hindi namin siya ganun karamdam na mainit. Habang naglalakad kami, nakita namin to and ang ganda ng view. So, nag-stop over muna kami. And of course, alam niyo na ang next na mangyayari. So, nag-take kami dyan ng mga photos and videos kasi ang ganda ng view. Ang daming mga rock formation and sobrang linis ng tubig. Gusto ko na nga sanang maligo. Sobrang amazed na amazed ako sa lugar na to habang naglalakad. Ang ganda ng view niya so di siya nakakasawang puntahan. And actually, hindi din talaga ganun kalayo yung lalakad din niyo papunta dun sa river and sa cave. So, dito, tinest ko yung sinasabi ni ate na malinis na water na pwedeng inumin. So, masarap naman siya guys, lasang pinaglinisan ng plato. Joke ni naman, lasang malinis siya. So, nag-continue na ulit kami maglakad. And sabi ni ate, dadaan kami ng Tinapak Camping Ground, which is private property and kailangan namin magbayad ng 30 pesos for the entrance fee. And here we are. Welcome to the Tinapak Camping Ground. So, ito na siya, yung camping area nila. And ito yung mga picture spots nila na libre kapag nagpunta kayo dito and nagbayad kayo ng 30 pesos na entrance fee. So, ito, nagpa-video lang ako dyan kasi ang ganda ng view. So, arte-arte lang ako dyan, aura-aura. Dito na din pala kami kumain. Hindi ko lang napakita yung store, pero dito na kami nag-lunch. So, ito na yung dinaanan namin papunta ng river. And ang first nga pala namin pupuntahan is yung cave kasi yun daw yung pinakamalayo. So, much better na unahin na daw namin siya. Medyo madami kaming nakasabay dyan papunta and pabalik sila. So, pinauna namin sila. And this is the view of Tinapak River Rock Formation. Sobrang ganda, diba? Guys, I'll tell you, sobrang worth it pumunta dito sa Tinapak River. So, wag na kayong magdalawang isip and go for it na. So, good news, pwede kayong mag-slide dito for free. Pero di ako dumausdos dyan guys. So, papunta na nga pala kami dito sa Tinipak Cave and dito yung daan niya. So, pag dumaan kayo dito, may 10 pesos na babayadan para makadaan kayo sa bridge na yan. So, lahat guys dito may bayad. Pero hindi naman siya ganun kamal. So, okay lang. Hindi ko pala nasabi kanina na kapag pupunta kayo ng cave, kailangan ng flashlight. So, nag-rent kami ng flashlight. 50 pesos per head. Sabi ni ate kailangan nun kasi sobrang madilim daw sa loob. Ito yung entrance papunta dun sa loob ng cave. So, may separate video ako dito. Panoodin nyo na lang. Di na rin kami nagtagal dun sa loob ng cave. Lumabas na din kami at nagpunta kami dun sa allowable swimming area. Pero dito, hindi siya pwede mag-swimming kasi malalim.
Ito yung pinaka-swimming area nila. Sayang lang kasi hindi namin na-experience na maligo dun sa loob ng cave. Malamig pa naman yung water. Dito kasi sa labas, sa swimming area, medyo mainit na yung water. Ang sayang mag-swimming dito sa Tinapak River kasi ang linis ng tubig. And sobrang na-enjoy namin yung trip na to. Kung hindi lang to malayo, siguro every week nandito na lang ako. 5 PM umalis na din kami kasi baka gabihin kami sa daan. Guys, wala nga palang signal dito, so be prepared. And yan, after na may makaakyat, kumain na kami dyan sa ihaw-ihaw. And dumaan na ulit kami dito, pauwi sa tulay. And makikita nyo yung steps ko, 10,000. And dumaan din kami sa Kabsat, nag-coffee lang. So, bye guys! See you in my next vlog!